Hello guys, magandang araw sa inyo. So, Sunday ngayon, no? So, day off ko ngayon. No? So, for this video naman po, yan, nakita nyo na kinesis ulit yung ginagamit ko. Namamahinga muna yung tactical. Kasi kaya ganyan na paswap-swap kasi ako ng, ng ibang parts tulad ng wheelset. Kasi hindi pa talaga kasi talaga buo itong kinesis yung buo lang talaga yung tactical. Ang ginagawa ko na lang, pinapalitan ko na lang ng swap lang na ng nililipat lang yung piyesa dito sa Kinesis. Kaya ito muna yung gamit ko, yung tactical naman yung kalas-kalas ang piyesa. Nandun sa bike Imos no. So nakita niyo na yan 'di ba yung Kinesis ko before naka type trial cockpit. Yan, ito yung galing sa tactical na straight handlebar na launch na nilipat ko dito. Yan, naka-flat MTB straight bar, no? Tapos yung Diore na brake set na M6100 nandito rin sa Kinesis. Yan. Kaya ganyan kasi 'di ba starting tomorrow Holy Week na no. Kasi Palm Sunday ngayon eh. Nagpaplano na akong ituloy yung matagal na ilang taong ko na pinapangarap na maulit yung aking Baknotan La Union ride. So kung kaya pa ng lakas ko, isasagad ko na sa dulo hanggang sa boundary ng Tagudin, Ilocos Sur. Kasi yung Baknotan La Union, mula dun sa starting point ko sa SM Seymour Las Piñas, 305 kilometers. From Baknotan La Union to Tagudin, Ilocos Sur, mahigit siguro mga 30 kilometers, mga ganon. So, aabot yan ng mga 330. Yan, so yun yung itatarget ko sa next week sa Friday, Good Friday. Kasi sa ganong araw, yan yung pinaka less ang interruption. Ewan ko lang this Holy Week kasi 'di ba alam naman natin na mataas masyado ngayon ng gasolina, diesel, basta crude oil mataas. So, nag-expect ako na medyo mababawasan yung magbabiyahe ng mga motorista. Kaso, which is good news sa gagawin kong time trial na ride, no? Kasi, ang nagpapabagal kasi sa akin sa mga previous ko na La Union ride ko, yung traffic congestion, lalo na kapag nasa Rosario La Union, sa may Bawang, sobrang traffic diyan eh. At saka sa San Fernando, diyan ako nata-traffic malala eh. Kaso nga lang ang magiging problema ko, ang plano ko sana pauwi, nakabus na lang. Yan kasi saglit lang naman kasi ang ko doon sa La Union, tapos o kaya sa Ilocos, then uuwi na kagad ako eh. Dami ko pa kasing gagawin dito sa bahay. Gusto ko lang talagang matuloy lang yung matagal ko nang binabalak, no. Hindi kasi matuloy-tuloy. Yun nga, ang magiging problema ko lang kung may masasakyan ba akong bus pa uwi. Kasi ang terminal sa may San Fernando La Union, yung Byron tsaka Partas, yun ang alam ko eh, na terminal. Hindi ko lang alam kung makakasakay ako. Kung hindi, mapipilitan ako magbike pa uwi, which is na ginawa ko na yun noong 2019 dun sa dati kong MC na kulay pula. Sobrang init. Yan, kasi siguro mga naka-apat na La Union ride na ako. Ang unang-una ko noong 2017. Holy Week yun, Holy Wednesday, no. Mabagal lang kasi yung biyahe ko noon. Umabot ako ng halos gabi. Yung naman, nung 2018 mas mabilis kasi nung 2017 may kasama akong dalawang siklista. Nung 2018, mag-isa ako noon, mas mabilis yun, 13 hours hanggang Baknotan La Union. Yung 2019, yun yung personal record ko, yung personal best ko. Kasi ako yung mag-isa na naka-MC dati, na pula na medium, 12 hours and 7 minutes. Yeah, 12 hours and 7 minutes, kalating araw lang. Nandun ako sa Baknotan. No? Then nung 2022 December bago mag-Christmas, yun yung isa sa mga worst na La Union ride ko dahil nga since na holiday kasi yun eh, Christmas holiday kasi yun eh, kaya ang daming aberya. Tapos puro lubak pa sa Bulacan. Yan, so
Ano yun? December 2022. December 2022 ang pinakahuli kong La Union Bacnotan time trial ride. 2023 wala ano eh. 2023 kasi nung Holy Week nagano ako Banahaw Loop ako noon eh. May video nga ako noon eh. Nung 2023 nung summer. Then na-aksidente nga ako nung November 2023. Kaya 2024 wala akong ride wala na akong ride noon. Kasi kasalukuyan nung time na yun ano pa ako noon eh, injured pa. 2025 wala rin. Ano lang yun, fat bike lang yun dati sa Kaliraya. Yan, wala rin ako naging La Union ride noon, wala. Tsaka kasi kailangan talaga ng malaking budget eh. Ngayon try kong pilitin kahit na medyo napakalaki ang gagastusin ko sa expected na yung malaking gagastusin ko sa cameraman eh. Kasi ang maganda kasi sa may motorcycle escort at saka cameraman. Additional security sa akin dahil sa yung kasing cameraman ko nandun sa likuran. Nasa likod ko. So ang gagawin niya baga high beam na ilaw siya kasi yung ilaw ko naman sa bike hindi naman masyadong kaliwanagan eh. Yan yung magiging parang ilaw talaga yung sa motor. At saka siya yung parang bodyguard ko sa likod. Since na medyo malaki yung motor compare sa bisikleta. Then magaling kasi si Edward magkuha ng mga video eh. Isa na rin yun kung bakit medyo malaki yung bigay ko. Kasi yung talent fee niya, siya lang may capacity na gumawa ng ganun eh. Kasi dati nung hindi pa siya nagmamotor, nung nagbabike pa siya, ganun ginagawa rin niya yun eh. So very very talented kasi siya. Yan. Yan yung magiging malaki ang gagastusin ko na additional yung bayad ko sa fuel sa kanya sa motor niya tsaka sa pamasahe ko pabalik. Kapag meron akong masakyan. Kung wala nga, yun nga ibabay ko ulit yun. Pabalik mula Ilocos hanggang dito. Yan, so pag-usapan natin yung yung setup na gagawin ko dito. Hindi pa kasi kumpleto eh. Yan, so itong Kinesis na to na dating naka-time trial cockpit, naka-simple lang na straight handlebar na MTB na naka-hydraulic, fully hydraulic. Kasi medyo may mga bulusok na lusong dun sa sa bago mag-Agoo La Union eh. Yan, so nakikita niyo na dati kasi yung stem dati yung stem dati dito since na naka time trial cockpit dati bullhorn maikli yung stem tapos naka positive 10 degree. Ito naman since na naka straight handlebar na lang to. Yan, yung dating binili ko na Submit system 1 na 140 mm na negative 10, yan binili ko. Yan, 'di ba naka-slam stem na 'yan? Syempre kasi itong head tube ng Kinesis mas maikli ito ng 20 mm kaysa dun sa FC Tremor. Kaya ginawa ko ng paraan dito. Dito kasi sa handlebar okay lang. Okay lang yung mas bababa ng 20 mm. Ang pinaka-concern ko itong aero bar. Kasi mostly yan ang gagamitin ko lalo na kapag sa Bulacan, Pampanga, Tarlac. At saka sa parts ng La Union, yan. Kasi mostly flat yun eh. Kasi nung tinesti ko sa Bermosa na isa lang yung riser, medyo strain sa lower back. Di ko na kasi kaya yung ginagawa ko dati. Kasi yung mga previous na La Union rides ko dati, mabababa yung ng aero bar eh. Medyo aggressive. Kasi lalo na yung 2019, ilang taon pa lang naman ako wala pa akong 40 years old eh. Ngayon kasi magpa-44 na ako So syempre may edad na ako. Yan. Kaya ito kasi yung bagong bili, ito yung luma kong riser. So pinagpatong ko na lang na bumili ako ng mas mahabang tornilyo na Allen bolt. Kaya ganyan na yung naging itsura niyan. So lumalabas yung taas nitong level ng pads ng aero bar. Parang lang yan dati na naka MC Tremor.
na isa lang yung riser. Kasi nga yung MC Tremor na head tube dati 130 mm, ito 110 lang. Yan, so para bumalik lang kaya medyo yan oh, mas mababa na lang ng konti. Yan. Kaysa before na isa lang dati dito sa Kinesis, no. Yan yung so ito yung magiging first time ko. Yan yung magiging first time ko na magta-time trial ride ako sa La Union na mataas yung stock height ng aerobar ko. Ang goal ko kasi niyan para ma-prolong yung aero position ko sa mahahabang patag. Kasi dati di ko kasi talaga ma-prolong dati dahil nga masyado aggressive. Pag mahaba, sumasakit na yung lower back. Nai-interrupt tuloy yung pacing ko. Yan. Yan. So hopefully hindi na gaano mas ma-maintain ko na mas mahaba. Yung ganito position kasi mataas na yung stock height, di katulad dati. At nakita niyo na naka 1x ton. Ita-try ko mag 1x kasi first time ko lang maglalaon yung ride na naka 1x. Dati kasi puro 2x yan eh. Ang goal niyan para maging magaan buo ng bisikleta ko, no. Kasi yung MC Tremor ko dati nung nag-PR ako, mga 11 kilograms din yun kasi naka 2x yun eh. Mabibigat yung pyesa na nakakabit kahit na carbon fiber yung frame. Ang problema ko lang ngayon, maingay itong bike na to. Lalo na kapag ni-applyan na mataas na torque, hindi ko lang alam kung saan nanggagaling. Hindi ko alam kung sa bottom bracket or sa chainring. Kasi itong chainring na to, August or September ng 2024 na unang ginamit to. Nung nagpalit ako ng Pope na Ghost. So matagal-tagal na rin to, mahigit matagal-tagal ko nang ginamit to, no. Baka kasi laspag na kaya maingay. Kaya try kong ikabit dito yung dati kong Gold Dix na isang variant na 4080 na chainring na 3mm ang offset. Problema nga lang, since na 3mm offset yun, baka dumikit dito. Baka discarte lang yan sa stem. Yan, pakita ko yung kauna-una na Gold Dix na ginamit ko dati, no, before na ginamit ko tong isa. Yan, so ito yung plano kong ikabit. Actually, mas nauna kong binili to kaysa dyan. Kaya lang, hindi ko lang to ginamit kasi nung tinesting ko dati sa MC Tremor, medyo kumukontak na kasi doon sa chainstay. Ewan ko lang dito sa Kinesis kung pwede ito. Sana po pwede. Para medyo bago-bago pa yung teeth ng Gold Dix na to. Ito kasi matagal na eh. Although na hindi naka-experience ng long ride to, pero kasi sa Vermosa, heavy gearing kasi ako eh. Yan. So, baka kailangan, kung sakali mapalitan to, baka mawala na yung ingay dyan. Kung ito nga talaga. Chainring talaga ang problema. Then, ito, Shimano Diore M50-100 muna nilagay ko dito. Kasi nga, ito kasi, kasi yung shifter nito pang MTB. Nabenta ko na kasi yung pang road bike ko eh. Na flat bar shifter, nabenta ko na eh. Na taga Bigay Corsa eh. Yan. So, ito muna yung magiging setup ko. Papunta sa Baknotan Loon yan, or kung kaya ko pang i-extend hanggang Tagudin Ilocos. Yan, ito yung i-video ko yun kapag i-video ko na to. Isa pa, yung kompleto na kapag pag naayos na. Kasi papa-overhaul ko pa to kay Jello. Kumbaga ipe-prep ko na to para long ride ready na. So hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.